Muling pagbabalik ng ban sa Kuwait, yan na. pinag-aaralan na ng Department of Migrant Workers dahil sa seryo na naman ng pagpatay sa mga Pinay. Oh, Sinabi ko na ito marami noong ko pa namamatay sinabi talaga ito. Noon pa sinabi, hindi na talaga po pwede ang mga Kuwaiti at Pilipino. Ibang Kuwaiti kultura. ni amo. Ibang kultura nila kasi ang Iba tingin ng talaga. mga Kuwaiti, ang mga Pilipino, mga aso, pusa, Hayop. or manok. Mm. Nasa linya si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Secretary Kakdak, good morning. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio, Morning sir. Good morning po, Kong Erwin at Sir Aljon sa inyong Morning mga po. tagapakinig, tagapanood. Good morning po. Opo, kumusta na po ang inyong pag-aaral o review kung magpatupad muli ng total ban dito po sa Kuwait? Ano hong nangyayari na, sir? Opo, nauwi po sa iilang options po na pwede natin sagawa. Sa ngayon po, kasi mahigpit na yung pagpapadala doon na hindi bawal ang first-timer, mayroong whitelisting ng recruiters, Kuwaiti and Philippine recruiters, may monitoring, mayroong pre-departure, pre-flight briefing aside from the PIDOS. So may kahigpitan na po. Kaya ang isang tinitingnan namin kung meron pang mga lalo pang mas mahigpit na measures at meron na rin po kaming nasa sa isip sa ngayon. And then of course the other option is the outright ban. So yun po ang sinasagawa natin, and in due time po makakapagpasya na po kami, Sir Congressman. Aha. So far, do you think this will be sufficient, itong mga parameters na nilagay po ninyo to avoid pang-aabuso sa mga OFW natin, particular na mga DH, domestic helper, sir? Sa ngayon po, ang pinapalagay namin ay hindi siya sufficiente, kaya dadagdagan po natin ang lalo pang paghihigpit. Halimbawa, gusto natin pa-account yung mga current a literal account of all OFW kasambahay na de-deploy doon over the last year or so. Higit kumulang mga ilang libo sila, kaya't aalamin natin yung status, direct presentation at monitoring ng mga nung estado, yung mabuting estado ng mga OFWs doon, at kung hindi ay pauuwiin natin sila. The other requirement is yung orientation for both not just the worker but the employers themselves, na dapat kilala na antemano. So these are the things we are thinking of, among others, Mr. Congressman, para lalo pa nating hihigpitan kung yun ba ng option natin. Po, kung yung option natin na iba na lang, gaano po kalaki ang epekto nito sa Pilipinas kung sakasakali? Secretary. Sinusuri din po natin kasi meron din tayong mga skilled workers na lumalaki rin ng bilang sa Kuwait. Higit kumulang mga 15% of our OFWs in Kuwait are the skilled workers. So yun din po ang ating tinitingnan na pinapalagay sa mga 30,000. So iniisip din po natin yung kapakanan nila. Mukhang napapansin namin, Secretary Hans, na kalimitan ng mga biktima ay mga DH. Ano kaya kung DH na iba na natin Tama. sa ibang lugar na lang natin idalhin itong DH natin, dyan sa Switzerland, magagaling dyan, Italy, kababait na mga European, kaysa dito naman sa Finland, kaysa dito naman natin dadalhin, Yes. pinapatay lang naman ang DH natin, sir. Ano mo yung mga, akala mo, mga alagang hayop nila, yung mga kababayan natin, domestic helper? Opo. Taga ng akin, may dalawang kaparaanan. One is an outright ban, o pangalawa ay taasan ng paghihigpit na halos papantayan na rin ang talagang malimit na lang talaga ang may magpupunta doon. Opo. At pangalawa, tama po kayo kung napapansin ninyo, meron kaming mga sunod-sunod na anunsyo sa mga bansa, lalo na sa Central at Eastern na Europe. Sa kaso ng Finland, yung naka-agreement namin nung isang araw sa Northern Europe. Pero marami po talagang may mga in-demand ang mga caregivers, lalo na sa Central and Northern Europe at Eastern Europe. Kaya ang iniisip po namin dyan, ay shift na yung TESDA na household worker. Yun. Palitan na natin ng natura at ng pansag
gawin na nating caregiving Yun. institutionalized na, Oo, puro tama. caregiver na sila lahat. Caregiver. Tama, Oo, tama. Para maitaas yung antas nila at hindi Oo. sila domestic worker. Kasi karamihan naman po sa kanila nag-aalaga rin ng bata. Tama. Correct, Wala- correct, Oo, correct. training na lang Oo. ho dito. So, Oo. taasan na natin yung antas at pagkilala at sabay Tama. nito pati yung kontrata at pagtingin Oo, sa kanila. yan, wala na Siguro sir, mas maganda yan. At balita ko, mas maganda magtrato, minamahal po ng mga Oo. European, ang kababayan natin. Ang iba nga, pinapamanahan pa eh. Ayun, sa Israel. Nagkakaroon ng Oo. pamana. Oo. Anyway, yes, totoo po. sige po sir, siguro mas maganda pag-aralan po natin at tutulong naman po kami dyan sa inyo. Yes po, yes po. At madagdag ko pa, Kong, last punto na lang. Dito sa Saudi, ang isang issuance na in-issue natin, yung leave out residential support worker ang Opo. tawag. Aha. Yan naman po ang nakapagkasunduan natin with the Saudi side, Mm. leave out. So isa na naman kaparaanan yan, sir, para maiangat ang So estado hindi na ng sila ating mga- hindi na stay in ang mga DH natin. Hindi Sa na labas po, na sila hindi na po. titira. Maganda 'yan. At libre silang mag-day off, ganyan. Lalo na sa Saudi Maganda ngayon, yan. nag-i-improve na naman ang komersyo, Oo. ang mga malls, marami nang tinatayo. So marami na rin mapupuntahan magaling. yung mga kababayan natin. Magaling yung hari nila ngayon si Prince Salma. yes, Parang western ang kanyang open-minded attitude. po siya, open, Oo. yes po, yes. Thank you po, Secretary Hans Opo. Leo Kakdak ng DMW for that update. Thank you, sir. Thank you, Kong, Erwin, at Sir Aljo sa inyong tagapakikapanood. Mabuhay po, God bless.